Napanood ninyo guys? Yung si Leila de Lima, yung sinabi ni Leila de Lima tungkol kay BP Sara. Wala daw sa katinuan si BP Sara. Diba? Alam mo, kung titingnan natin yung itsura ng dalawa na to, malalaman natin kung sino yung wala sa tamang pag-iisip. Yung mayroong diferensya, di ba? Unang-una, ito si Sabah, pumatol sa kanyang driver na mayroong asawa at mga anak. Nasa tamang pag-iisip ba siya niyan? Di ba? Ewan ko kung saan kumuhugot ng kapal ng mukha yung mga taong ganyan, na sila yung walang kredibilidad, yung dignidad nila wala na din, pero sila pa yung may lakas ng loob para magsabi sa isang tao na mayroong diferensya o wala sa katinuan. Ito, mo. Hoy, pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusap ngayon, pa-subscribe naman, click nyo rin yung notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko. Pa-support naman sa munting channel ni Boljak Show, mga kaibigan. Di ba? Tingnan ninyo ngayon ang nangyayari. Vice President Sara versus Pinklawan, Dilawan, Loyalista. Ano pa ba? Makakaliwang grupo. Pinagtutulungan si Sara, di ba? Nagkakaisa sila para pabagsakin si Sara. Anong meron kay Sara? Di ba? Sabihin nila, corrupt daw si Sara. Ilang milyon daw ang ninakaw. Yung bank account, marami daw yung outflow and inflow na pira. Bilyones yung halaga. Sinasabi na nila, hindi maipaliwanag. Bakit tumingin na ba sila ng paliwanag dyan? Ha? Hindi pa nga natin alam kung totoo yun eh. Diba? Ito yung laro ngayon sa politika. Mayroong team. Isang team, ang kalaban, isang tao. Diba? May team o may group effort dito na ginagawa. Kanya-kanya silang trabaho para pabagsakin si Sara. Diba? Unang-una yung mga makakaliwang grupo, gusto nilang pabagsakin si Sara kasi takot sila. Diba? Kasi yung confidential fund ginagamit ni Sara para imbestigahan yung mga makakaliwang grupo. Ito naman, yung mga kongresista na yan, mga buhaya yan. Nagtutulungan sila para hindi sila mabuking. Yung mali-malitang pinamigay, yung mga tinanggap ng mga yan, ayaw nilang mabuking yun. Kaya kailangan nilang magsanib pwersa para hindi sila makulong. Pero ito lang yung sasabihin ko sa inyo about impeachment ni Sara. Pag na-impeach si Sara, makonvict man siya, ibig sabihin, madidisqualified siya na tumakbo kahit anong posisyon sa gobyerno. Hindi na siya pwede kung makukonvict siya, di ba? Ibig sabihin, mawawala yung Duterte sa listahan na susunod na presidente. Pero alam niyo kung sino yung papalit? Si Basti. Sino man yung pamalit kay Inday Sara na tumakbo bilang presidente, sure na sure ako niyan, mananalo. Tingnan ninyo. Diba? Maraming nagsasabi niyan. Sabi ng mga buhaya sa Kongreso, ang impeachment na ito ay kagustuhan ng taong bayan. Hindi, mali kayo dyan. Ang impeachment na yan ay kagustuhan ng mga buhayang politiko para mapagtakpan yung kanilang mga ninakaw. At alam nyo kung saan nakapwesto yung mga taong bayan na sinasabi ninyo? Nasa likod ni BP Sara. Suportado si Inday Sara. Mahalata nyo naman, makikita nyo naman sa bawat lugar na pinupuntahan ni Sara Duterte. Nandyan yung suporta ng tao. Mainit yung pagtanggap sa kanya. Hindi katulad ng pagagyan. Diba? Pupunta, parang napipilitan lang yung mga tao. Diba? So ngayon, impeachment, hihintayin natin yan. Sabi nga ni Tito Soto, forthwith kinabukasan. O di, actionan mo agad para magkaalamanan na. Diba? So, sa 2028, isa-isang magbabagsakan yung mga political career ng mga buhayang ito.
At gusto ng mamamayang Pilipino makita sila na nakakulong para pagbayaran nila yung pagpapahirap nila sa taong bayan. Di ba? Ngayon nga, tingnan mo, hirap yung tao. Yung tax, madaming ipapapasan sa mamamayan. Di ba? Na dapat trabaho ng gobyerno na pagaanin yung buhay ng bawat Pilipino dito sa Pilipinas. Pero anong nangyayari? Pahirap ng pahirap dahil sa maling pamumuno at yung gusto lang nila yumaman sila lang sa pamamagitan ng pagnanakaw, paglimas sa kaban ng bayan. Diba? O ano? Subscribe na! Mag-subscribe ka na para dumami na tayo ngayon.